Okay ba ang ating voice? Yan, check natin ha dito sa ating, ah, Mas Malupit Travel Vlogs, loud and clear. Ay, maraming salamat, loud and clear pala. Salamat kay Travel Vlogs. Yan. Crystal Crystal likes voice. Marami pong salamat 'no, at, nadidinig naman pala ang ating boses, 'yan. So, eto nga po mga kaibigan, yung atin pong, topic ngayon 'no, tungkol po dito sa, um, 'pag, yung pino-propose po na konkon 'no, konkon. So, konkon, 'pag sinabi kasing konkon, ito yung magbobotohan muna, yes to plebiscite or no 'no, or yes to konkon or no to konkon, magbobotohan muna 'yan mga kaibigan 'no. Tapos kapag nanalo yung yes, 'yan na 'no, 'yan na yun mga kaibigan, uumpisahan na po yung, um, konkon, 'yan. So, meron pong mga proposal na ang gagawin lang po sa konkon ay magkakaroon lang ng konting mga pag-amyenda 'no, hindi po talaga siya yung revision, kundi, magkakaroon lang ng konting amendment. At kasama sa mga amendment na 'to ay yung pagpapababa ng age 'no, ng, presidente at ng vice president, LGUs. LGUs din daw 'no, kung, sabi ni Congressman Ortega 'no, pupuwede din daw nilang i-ano yon, i-propose 'no, pati LGUs at saka yung mga senador, kongresista 'no. Kasi ngayon po mga kaibigan, kailangan kapag ikaw ay tatakbo bilang presidente ng Pilipinas, kailangan at least 40 'no, 40 years old. So, sabi nga po mga kaibigan, 'yan nga, puwedeng next election kung maaprubahan ito, next election 28, puwedeng-puwede ng tumakbo si Congressman Sandro Marcos. Kung maaprubahan itong, konkon 'no, mga kaibigan, kung magkakaroon ng, pag-amyenda sa ating constitution. At may nagsasabi naman ayaw daw nila kasi baka mamaya ay baguhin 'no, yung, revision sa constitution natin na hindi naging tumakbo ang presidente. Pero para sa akin kung magkakaroon man ng, konkon, mas gusto ko na ito yung isa sa baguhin na para kasi sa totoo lang mga kaibigan, ang 1987 Constitution, although tinatawag nila na Freedom Constitution, pero ito po yung constitution na pinatay ang, demokrasya sa ating bansa. Ito po yung constitution na pinatay ang ating demokrasya, ang ating freedom para maghalal ng, gusto natin na presidente ng Pilipinas. Bakit? Kasi mga kaibigan, pinipigilan nito ang taong bayan para ihalal ang presidente na gusto nila. Siyempre mga guys 'no, kapag magaling ang presidente kailangan niyan second term, third term, kahit fourth term pa. Pero dito po sa 1987 Constitution, tinanggal niya yung demokrasya 'no, ng freedom ng mga Pilipino na ihalal muli yung pangulo na gusto natin. Kaya eto mga kaibigan 'no, kung matutuloy na magkakaroon ng konkon, eto ang gusto kong, isa 'no, sa babaguhin. Yung, pag pag-ano, pag-amyenda sa limit ng pangulo sa pagtakbo as a President of the Philippines. Para sa akin bigyan kahit hanggang third term 'no, second, third. Kasi naniniwala ako mga kaibigan na nasa kamay ng taong bayan ang demokrasya at nasa kamay ng taong bayan ang pagpili sa pangulo. Ngayon kung sa tingin niyo ang pangulo ng Pilipinas ay hindi na karapat-dapat na, mamuno muli, sa susunod niyang pagtakbo, eh, 'wag nating iboto. Gano'n lang 'yun mga guys 'no, huwag iboto kung sa tingin natin ay, hindi naman dapat na iboto.
Pero dito po kasi sa nangyari 'no, dito po sa nangyari na kanila pong, pinigilan 'no sa 1987 Constitution dahil hindi na nga puwedeng tumakbo muli ang pangulo, ay para sa akin 'yan po ay sikil sa ating, demokrasya. Dahil gusto natin na ilagay muli sa katungkulan, second term, third term, pero hindi na po puwede. Sayang 'di ba? Nakakapanghinayang. Katulad na lang ng mga kaibigan, itong pangulo natin ngayon si PBBM. Ako hindi ko ito sinasabi dahil, PBBM ako 'no. Hindi ko 'to sinasabi dahil, gusto ko si PBBM. Sinasabi ko ito mga kaibigan dahil ito naman talaga ang katotohanan at ito mga kaibigan ang, dapat na mangyari 'no. Sa totoo lang tayo mga guys 'no, si PBBM lang ang nag-iisang pangulo na nakita mo, nag-expose ng mga katiwalian na 'to at talagang, very serious na labanan ito. Gumawa pa ng website, sumbong sa pangulo na kung saan doon sa website na yon nandoon ang lahat ng mga flood control projects sa iba-ibang lupalop ng Pilipinas at sumbong ang mga Pilipino ng napakabilis. At kita niyo naman 'no, bawat sumbong ito ay talagang pinupuntahan ng pangulo at ito ay kanyang iniinspeksyon at nakikita niya. At kita niyo mga kaibigan may mga natanggal na, 'di ba? At mga kinakasuhan na hindi po natin ito nakita sa mga nagdaang administrasyon, lalong-lalo na 'no, sa administrasyon ng dating, Pangulong, Duterte. So, deserve ng mga Pilipino na iboto muli ang isang pangulo na talagang concern sa bayan at sa ating taxpayers' money. Nag-iisa lang ang Pangulo, Bongbong Marcos, na gumawa ng mga ganitong klaseng gawain na pagtulong sa taong bayan sa pinakamababang sektor ng lipunan. Tumutulong sa taong bayan, bumababa sa iba-ibang mga lugar na hindi inaabot ng gobyerno. Pero ngayon ang gobyerno, nandiyan ang Pangulong Marcos, personal na pumupunta. Sa buong kapuluan nakikita ang kanyang presensya dahil pinupuntahan niya, nagbibigay siya ng tulong, nagpapaabot ng tulong ng gobyerno. Madami nga kaming na-interview no'n mga kaibigan, sabi nila ngayon lang nila naramdaman, ay meron palang gobyerno. Nasabi nila sa kanilang sarili at na-express nila ito mga kaibigan, na meron palang gobyerno. Hindi ko makalimutan 'no, yung isang matanda sa Tawi-Tawi nung, nagpunta noon 'no, si PBBM. Ang sabi ng matanda, "First time na nangyari sa akin 'to na may nakita akong pangulo ng Pilipinas na pumunta dito at personal akong binigyan ng tulong." Mga kaibigan, hindi lamang ito isa. Hindi lamang 'to, nag-iisa kundi ilan lamang ito 'no. Isa lamang ito sa mga na-interview na mga senior citizens, mga matatanda, mga mahihirap na kababayan natin na talagang na-appreciate nila ang tulong ng ating pangulo. Na sa akala nila walang gobyerno, hindi nila ramdam ang gobyerno magmula noon. Hindi nila nararamdaman. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, dito nila ramdam na ramdam na meron palang pangulo, 'di ba? O sabi ni pansinin muna natin si Ray Jan Santos, "Asaan na si Zaldico? Naglayas na, 'di ba? 'Yan tao ni Marcos, tanda," sabi niya 'no. So si Zaldico mga kaibigan ay original na DDS. Siya po ay DDS, kongresista na po siya sa panahon pa ni Duterte. In fact mga kaibigan, kaalyado 'yan ni Duterte. So hindi po 'yan mapapasinungalingan. Meron po tayong mga pictures, may mga videos, merong mga interviews mga kaibigan na makikita natin si Zaldico nasa tabi ni Duterte. Originally, mga kaibigan, si Zaldico nandiyan na 'yan sa Kongreso. Wala pa si President Marcos, tao 'yan ni Duterte. Kaya nga nakakatawa na lahat ng mga binabato ng mga DDS bumabalik sa kanila 100%, 'di ba?
At eto ang, sabi nga nung kongresista, ng mga kongresista kahapon 'no, mga leaders ng partido, ay may nag-aakusa na tinatago daw at pinoprotektahan daw ng House of the Representatives si Saldico. Pero eto ang katotohanan mga kaibigan 'no, si Saldico mga kaibigan ay, um, iimbestigahan din, kasama siyang iimbestigahan. Pero hindi pa siya napapatawag 'no, dahil inuuna muna mga kaibigan yung dapat na unahin. Yung mga talagang involved at yung talagang mga kumbaga mga players talaga dito. At nakakatawa dahil si Marcoleta ay nakikita nila yung baho daw ng iba, pero yung baho ng kanilang departamento, ng kanilang ahensya ay hindi nila nakikita. Knowing Mark Villar, DPWH sa panahon ni Duterte, bakit mukhang hindi yata nila isinasama sa investigasyon? Gayong kitang-kita naman na sinabi ni Diskaya, 2016 nag-umpisa na sila sa flood control project sa DPWH. Sino ang secretary ng DPWH noong 2016? 'Di ba si Mark Villar? Pero bakit si Mark Villar ay tila untouchable sa Senado at tila hindi iniimbestigahan? Boom, boomerang na naman sa mga DDS, 'di ba? Samantalang si Saldico ay pinagbibintangan nila na, "Ay ganito kontraktor ng ano, ng ganyan, oh, ganito, ganyan." Pero etong sasabihin ko sa inyo, kung si Saldico kontraktor, kongresista siya 'no, at kontraktor din, halimbawa, oo, sino pa rin ang madidiin? Duterte admin. Kasi noon pa noon pa, 2016, maniwala kang maniwala ka na ngayon lang, naging kontraktor o maniwala ka na ngayon lang nagkaroon ng construction firm? Hmm, 'di ba? Yung sa panahon pa lang ni Duterte, nasa tabi na 'yan ni Duterte, si Saldico, oo. So, boomerang na naman sa mga DDS. Kaya nakakatawa 'no, ang mga DDS hindi talaga sila nagre-research. Nakakatawa talaga sila mga kaibigan. Lahat ng akusasyon nila bumabalik sa kanila. Nakakatawa 'di ba? So, bakit bakit hindi na lang natin gawin ito 'no? Si Saldico, imbestigahan ng Senado. Si Mark Villar, ipaubaya niyo, imbestigahan ng Congress. Pero tignan natin sino sa kanila ang mas may mabigat na, ah, obligasyon. Si Mark Villar, DPWH Secretary. Si si Saldico, sinasabi nilang isa sa kontraktor, pero tingnan niyo, yung logic. Kung hindi pinayagan ng DPWH Secretary na si Mark Villar, sa tingin niyo makakapasok ang isang Saldico na sinasabi niyo na isa sa mga may construction firm? Oh, utak, gamitin ng utak mga DDS, gamitan ng konting utak. Kung ang utak niyo ay pulbura, i-gather niyo yung kaunting pulbura para naman magkaroon kayo ng logic, 'di ba? Kasi sino ang merong mas matimbang na obligasyon? Yung secretary ng DPWH o yung kontraktor? Sa tingin ko mas merong matimbang na obligasyon o mabigat na obligasyon ang sekretary. Dahil kung hindi yan pinayagan ng sekretary, ang kontraktor na yan, out yan. Make sense? Kaya paminsan-minsan na gamitin ang utak para hindi kayo napapahiya. Bago kayo humarap sa akin para mag-question, tingnan niyo muna yung question niyo kung hindi ba kayo mapapahiya. Kasi lahat ng mga tinatanong niyo, basag na basag kayo sa mga sagot ko, 'di ba? Pagkatapos kapag nabasag kayo sa sagot ko, galit na galit kayo sa akin at gusto niyo na akong ipapatay.
Ay naku, mga DDS talaga. Dun lang talaga sila nagre-resort 'no, sa pagpapapatay ng tao. Kapag hindi na nila kinakaya ang isang tao sa debate, ipapapatay na, ganyan. Ganyan kayo 'no? So, ang daming banta, kesyo ipapapatay ako, ipapasunog daw, kesyo ganyan. Ang daming banta 'no? So, hindi na ako magtataka. Kasi kung yung inyong idolo nga, 30,000 extrajudicial killings, walang paggalang sa human rights, walang due process. Kung yun ang mga poon, ganun, eh. Siyempre kung sinong idolo mo, ganun ka rin, 'di ba? Kung sino ang iniidolo mo, the same gano'n ka rin. Kung mamamatay tao ang iniidolo mo, gano'n ka rin, mamamatay tao ka din. Kung manyakis ka, kung manyakis ang idolo mo, manyakis ka rin. Kung ang idolo mo ay presidente ng impyerno at walang Diyos, gano'n ka rin, wala ka ring Diyos. Kaya hindi ako nagtataka, 'no? Hindi ako nagtataka sa inyo mga DDS, 'no, ganyan talaga kayo. Maraming salamat Kani-Kani Comics TV 'no, sa pag-drop by. Maraming maraming salamat 'no, 'yan. Okey, hmm. Basag na basag ang mga DDS 'no, mga kaibigan. Prim, Rock, Prim, Fern, mga DDS kasi close-minded sila, 'di na nila kaya mag-isip outside the box. Correct, tama ka diyan at ang mga DDS, lahat ng mga tunay na mga balita, lahat ng mga totoong balita, ni nire-reverse nila 'no, para sa kanila fake news lahat 'yan. At lahat ng mga fake news, lahat ng paninira para sa kanila yun ang katotohanan. Baliktad talaga mag-isip ang mga DDS 'no? Eh, wala tayong magagawa, idolo nila gano'n, eh, 'no? So, gano'n din ang nangyayari sa kanila. Wala na tayong magagawa kung sila ay mga bugok at mga tanga, 'di ba? Okey. Um, 'Yan, oh. The same 'no, pare-pareho ang mga sinasabi ng mga DDS 'no. 'Pag nakakakita sila ng mga vloggers na nagde-debunk at basag na basag ang kanilang kasinungalingan, iisa ang kanilang sasabihin, bayaran. Alam mo kasi mga kaibigan, sanay na sanay sila, na sila ay binabayaran. Kaya akala nila lahat bayaran, 'di ba? So, mga kaibigan, meron tayong Diyos na nakakakita ng lahat 'no, ng mga ginagawa natin. At siya ang nakakakita at nakakapagsiyasat ng ating mga puso at damdamin. Alam niya kung sino ang bayaran. Hmm. Guys, go back to the time of Duterte. Ang daming yumaman, vloggers, nagkaroon ng mga sasakyan, nagkaroon ng mga bahay. Pero ngayon tingnan mo ang mga vloggers na sumusuporta sa pangulo. Kanya-kanyang ano, kanya-kanyang diskarte sa kanilang mga channel. Mag-monetize kasi wala kaming natatanggap na monthly sa aming pangulo dahil ang pangulo namin ay kuripot dahil siya ay Ilocano, 'no? So, pero hindi ako nahihiya na sabihin na ang pangulo ko ay kuripot dahil isa lang ibig sabihin niyan, siya ay hindi kurakot, 'di ba? Hindi siya katulad ni Duterte na nagbabayad ng $200,000 para sa troll farms at napatunayan niyan, Oxford Study Research. Napatunayan na ang Duterte administration ay nagbabayad ng troll farms at inamin din ni Duterte na siya nga ay nagbabayad ng troll farms. Kaya basag na naman ang mga DDS sa kanilang pagbibintang. Naku, nakakaawa talaga ang mga DDS nila. Lahat talaga ng kanilang binintang sa mga PBBM vloggers ay balik sa kanila. Nakakaawa ang mga DDS 'no? Okey, ito na mga kaibigan. Dali magtali lang ako ng share at medyo medyo naiinitan ako, Eto na, eto na tayo sa topic natin. Okey. So, tuloy natin yung topic natin 'no, constitutional ano, convention, Constitutional Convention, CONCON, para ibaba ang age 'no, nitong, presidente, et cetera, et cetera. Kahapon mga kaibigan sa press con, nandun ako sa press con, ng Congress 'no.
At eto nga, isa sa natanong kay Congressman Ortega 'no, ng isang sa tingin ko ay DDS 'no, na reporter. Ang sabi niya kay Congressman Ortega, ginagawa daw ba ito para may kalaban si VP Sara Duterte? Sabi niya, ginagawa daw ba 'yan para may kalaban si VP Sara Duterte? Pero eto guys yung, sinabi 'no ni Congressman Ortega, hindi. Kasi matagal na ito pino-propose, hindi lang natutuloy. So, kaya naman, napag-isipan na ibaba yung age 'no ng pangulo, vice, ng senador, ng mga kongresista kasi nakita na ngayon 'no, in this time, ang daming mga ano, mga young guns, young minds, mga fresh na mga pulitiko 'no, ang daming mga kabataan na kung titingnan natin may mga magagandang ideas, matatalino, deserving para dito sa, ah, para dito sa, mga posisyon na ito sa gobyerno. Pero hindi sila nabibigyan ng, posisyon dahil nga sila ay bata 'no. Kaya ito pino-propose nang sa gano'n ay kumbaga hindi naman lagi na lang, nako-confine na lang tayo 'no, sa kailangan matanda yung ano, presidente, kailangan ganito, kailangan ganyan. Parang outside the box naman mga kaibigan. Kasi tama nga naman, na marami naman talagang mga bata ngayon na, kung titingnan natin ay deserving. Katulad na lang 'no, Sandro Marcos, oh. Kung, pagdating ng, 2028, ilang taon na ba si Sandro Marcos ngayon? Naku, parang hindi pa rin yata. Vico Soto, si Vico Soto ang pupuwede 'no, sa 2028. Si Sandro Marcos parang hindi pa rin yata pupuwede sa 2028 'no. So, kaya yan mga kaibigan, sandali guys, message ko lang, very important. Sandali guys, saglit lang. Ayun, sorry guys 'no, kasi nagluto ako ng adobo pagkatapos biglang, naubos yung gas namin. So, um, hindi pa masyadong luto, yung sa ano na lang kami, sa electric na lang muna, electric, gas stove na lang muna kami, nagluluto. So, natimplahan ko na naman 'yan, so bahala na yung aking anak 'no. Dali palitan ko lang itong ano, aking hikaw at naku, nasuot ko pala yung hikaw kong panglakad. 'Yan, okey, palitan ko lang, pambahay niyan. So mga kaibigan, um, 'yan po mga guys 'no, kapag sabi po nung, reporter, ito ba ay ginagawa para kalabanin daw si Sara Duterte 'no? Pero sabi nga po ni Kong Ortega, hindi ito ginagawa para kalabanin si Sara Duterte sa 2028. Lalong-lalo na mga kaibigan na may lumabas po na survey na between Sara Duterte at saka Vico Soto ay mas marami pong, bumoto 'no, sa survey kay Vico Soto as President of the Philippines pagdating ng 2028. Kung sakaling, tatakbo si Vico Soto at si Sara Duterte, yung dalawa kung sakaling silang dalawa ang maglalaban, talo po si Sara Duterte kay Vico Soto. Si Vico Soto po ang mananalo. Yan po ang lumabas sa survey 'no. Ah
Pero kung ako ang tatanungin mga kaibigan, um, okey naman sa'kin Vico Sotto, pero kung ako ang tatanungin, stick pa rin ako Martin Romualdez. Martin Romualdez talaga. Unang-una mga kaibigan, bakit Martin Romualdez? Wala akong problem kay Vico Sotto, okey lang 'yan. Pero para kasi sa akin 'no, ah, kulang pa talaga yung may kakulangan pa 'no sa kaalaman si Vico Sotto. Kailangan muna niyang maging ripe, maging hinog. Wag po natin munang, isasalang si Vico Sotto na hilaw pa. Kailangan po muna niya maging ripe. The same with, Sara Duterte 'no? Hilaw na hilaw pa si Sara Duterte para tumakbo sa 2028 as President of the Philippines. Kasi mga kaibigan kita naman 'no, mayor lang siya ng Davao, hindi nga siya dumaan sa pagiging kongresista, hindi siya dumaan sa pagiging senador at, kita niyo naman ngayon wala siyang accomplishments, 3 years na 'di ba? So wala, hilaw na hilaw. So para sa akin mga kaibigan, the best talaga, Martin Romualdez. Ilang taon na 'no, na naging kongresista. Ah, madaming mga accomplishments sa kanyang, private life, sa kanyang, pagiging Speaker of the House at, maganda ang educational background, maganda ang background ng family at, maganda ang pamilya. Ibig sabihin na naayos niya ang pamilya niya, maganda ang pamumuno niya as a father, as husband. Ibig sabihin magiging maayos siya na pangulo ng Pilipinas someday. At ang pinaka, masasabi kong dahilan kaya gusto ko talaga si Speaker Martin Romualdez, napakagaling po talaga niya 'no. Pagdating sa kanyang, trabaho ngayon sa legislation, as a Speaker of the House, biruin niyo mga kaibigan 300 plus strong representative kanya pong napag-unite sa Kongreso. Mga kaibigan, bihira 'yan. Ngayon lang 'yan nangyari sa panahon ni Speaker Martin Romualdez. Ibig sabihin, ang ganda po, strong leadership, napakagaling po niya mag-lead at kailangan natin ng ganitong klaseng leader mga kaibigan. Kita mo, guys, iba-iba 'yan, diverse 'no, sa Kongreso pero napag-unite ni Speaker Martin Romualdez. At 'pag may sinabi si Speaker Martin Romualdez, eto kailangan na mapasa na 'tong bill na 'to kasi kailangan na ng pangulo natin. Guys, talagang sunod lahat ng mga kongresista. Ang ganda ng kanyang, leadership, very strong at kita niyo naman 'di ba, siya rin yung number one na talagang sumusuporta sa lahat ng mga programa, proyekto ng ating pangulo, kaya ito ay nagiging successful. Without Speaker Martin Romualdez, ang mga proyekto, mga programa ni PBBM hindi magsa-success kasi walang walang suporta ng Kongreso. Gano'n po yung mga kaibigan, eh. Bakit ko sinasabing kailangan ng support ng Congress, ng Speaker of the House? Kasi ang Speaker 'no, mga kaibigan, siya yung leader ng Kongreso. Kung ano yung kumpas niya ay kailangan suportahan natin 'to. At sila din yung merong tinatawag na the power of the purse. Without uh, the support of the Congress, walang budget. Kung mahina 'no, kung mahina ang speaker at yung mga members ng Kongreso ay puro, hindi sumusunod sa kanya. Guys, walang mangyayari sa mga proyekto at programa ng ating pangulo. Hindi ito magsa-succeed kasi mahina ang speaker. But our speaker, Martin Romualdez, ay very strong leader na sa kanyang kumpas, mga kaibigan, ay talagang sumusunod ang mga kongresista. Dahil nakita ng mga kongresista na ang speaker natin ay talagang mabuting tao, walang korupsyon, at nakita ng mga kongresista ng speaker natin ay talagang puro trabaho at talagang pagpapaganda sa bayan ang kanyang iniisip at pagtulong sa ating gobyerno para maging maunlad at dalhin tayo sa bagong Pilipinas. Kaya para sa akin mga kaibigan 'no, kung titingnan natin pagdating sa experience, Speaker Martin Romualdez. Pagdating sa leadership, Speaker Martin Romualdez fit for presidency.
in 2028. Ilalaban ko talaga yan. Para sa akin, Speaker Martin Romualdez, the best. Fit na fit talaga siya for presidency. Kaya naman maaga pa lang ay sinira na siya ni Sara Duterte. Napakaaga pa lang ay siniraan na siya ni VP Sara Duterte at ng mga DDS vloggers. Kasi nakita nila yung potensyal ni Speaker Martin Romualdez. Nakita nila gaano ka-strong si Speaker Martin Romualdez. Focus sa kanyang trabaho. Walang paninira, hindi nagbabato ng putik, focus sa kanyang trabaho. Yan ang leader na kailangan natin, hindi nagpapadisturbo, hindi nagpapadistract sa lahat ng mga ingay, hindi patuloy siya, soaring high, mga kaibigan, in spite of all the winds, the storm, na bumabalandra sa kanyang harapan. Yan ang ating Speaker, Martin Romualdez. Talagang fit na fit for presidency pagdating ng 2028. Yan ang ilalaban ko, mga kaibigan, no? Speaker Martin Romualdez. So, maraming boboto dyan, no? Rodel Abada. Sabi ni Rodel Abada, ikaw lang ang boboto dyan. No, nagkakamali ka. Maraming boboto dyan. Alam mo ba, alam mo ba bakit ngayon parang hindi siya, parang malayo siya sa survey? Parang kulelat siya. Kasi hindi naman siya hindi siya nagdedeklara na siya itatakbo. Pero once na magdeklara yan, natatakbo siya. Magsusunuran lahat at susuporta sa kanya. Tingnan mo ha, tingnan mo. Itong nakaraan lang na eleksyon, mga kaibigan. Yung members ni Speaker Martin Romualdez, no, sa kanyang partido, ang nanguna sa pagkapanalo bilang representative. Mga kongresista sa partido ni Speaker Martin Romualdez, ang mga nanalo. Yan pa lang, dyan mo na makikita di ba? At napakaraming mga governors, mayors, suportado si Speaker Martin Romualdez. Kasi nakita nila Speaker Martin Romualdez nagtatrabaho, focus. Yung Vice Presidente Sara Duterte naninira. Walang sinabing maganda sa gobyerno, puro lang paninira. Wala namang ino-offer na solusyon. Saan ka? Kung matino kang Pilipino, dito ka na lang sa speaker na focus sa kanyang trabaho, walang paninira, nagdi-deliver. Siyempre, hindi tayo dito sa Vice Presidente na walang ginawa kundi manira. Tanungin ko kayo, mga DDS na nandito, may sinabi bang maganda ang Vice Presidente nyo? Kailan nagsalita ng maganda ang Vice Presidente nyo? Kailan siya nagsalita ng maganda? Wala. Puro kasinungalingan, puro paninira sa gobyerno, puro paninira kay Pangulong Marcos ang ginawa ng inyong Vice Presidente. Wala naman siyang sinabing maganda Wala naman siyang sinabing matino. Di ba? Di ba? Yun ang katotohanan, mga kaibigan, no? Ang problema kasi sa Vice Presidente niyo, ang daming akusasyon. Pero ni isang ebidensya, walang nilatag. Mas masahol pa kay Cory Aquino, no? Masahol pa, mga kaibigan. Cory Aquino, nagsampa 986 cases sa mga Marcos. Pagkatapos, binasura ang mga sinampang kaso kasi walang napatunayan. Ngayon, si Sara Duterte, mas masahol. At si Cory Aquino, nagsampa ng mga kaso. Pero, etong si Sara, puro lang bibig. Ang puhunan, bibig. Ni isang ebidensya. Wala man lang ibinigay. At si Cory Aquino, nagpasa ng ebidensya, mga newspapers, Xerox copy. At least may ebidensya. Di ba? Napawalang sala ang mga Marcos. Yung mga kayamanan ng mga Marcos, isa-isa na binabalik sa kanila. Kasi nga, hindi napatunayan na sila ay nagnakaw. O nga naman, bakit mo masasabing nagnakaw ang isang pangulo ng Pilipinas na 20 years sa kanyang serbisyo, ang kanyang budget ay nasa 486 billion only.
wala pang kalahating bilyon, 'di ba? 20 years 'yan at ang daming napagawa. Oh, so paano mo nga naman sasabihing nagnakaw ng napakalaking halaga, eh, yun lang ang kanyang budget? Utak gamitin, 'di ba? Gamitin ang utak, 'yan, 'di ba? Okey, so tuloy na tayo mga kaibigan, tuloy na tayo sa ating, so payag ba kayo guys? Payag ba kayo dun na, ganun ang gawin? Na magkaroon ng Constitutional Convention para ibaba ang age ng Pangulo ng Pilipinas, 'no, ng mga senador, mga kongresista. Payag ba kayo? Pakilagay po